Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Go go go. It's so damn bad. I thought there's some good business, but it turned out that you are a bastard. Go go, go for, fuck, gubat lang ang pinagdaanan mo, nakakainis na ako. Hindi nasiyahan ang may-ari ng tindahan, inumin. Kasabay nito, halatang itinulak niya si Peimo gamit ang kanyang mga kamay, sinusubukang itulak siya palabas. Nagmamadaling hinawakan ni Han Sanchen si Peimo mula sa likuran, upang hindi siya itulak palayo, at sabay ngiti, "Boss, buksan mo ang pinto para magnegosyo, bakit mo inilalayo ang mga customer? Bakit, natatakot ka hindi ba pwedeng bayaran ka namin ng pagkain?" Sinulyapan ng amo si Han Sanchen, medyo nagulat na kasama niya si Peimo, at naiinip na itinaas ang kanyang kamay, ang pagpunta, hindi ito tungkol sa pera. Ang pananatili sa kanya, sa tingin ko ay masyado kayong sobra. Mas bata, nang marinig ito, naging interesado si Han Sanchen at naghagis ng 1,000 amethyst sa mesa, ikaw ang bahala sa negosyong ito. Para sa isang pagkain, sa isang restaurant na tulad niya, mayroon lamang ilang dosen ng mga amethyst sa kalangitan, at ang 1,000 amethyst na ito ay katumbas ng hindi bababa sa kanyang karaniwang mga benta noong nakaraang buwan. Ngunit nang abutin niya ito upang kunin, nag-alinlangan muli ang may-ari ng tindahan, at sa wakas ay iwinagayway ang kanyang kamay, pumunta ka sa ibang lugar, hindi ginagawa ng pamilya natin ang negosyong ito. Snap! Isa pang 1,000 amethyst ang inihagis sa mesa. Medyo napatulala ang may-ari ng tindahan. Halos maabot na ng 1,000 amethyst ang kanyang limitasyon, at nakagawa na siya ng maraming psikolohikal na pakikibaka bago nag-aatubili na tumanggi. Pero sinong mag-aakalang 1,000 ang diretsyong binasag? Ito ay isang buong 2,000. Maaari itong magamit upang manirahan ng ilang buwan sa mga tahanan ng ibang tao. Layunin, bakit kailangan ito? Medyo natahimik ang may-ari ng tindahan. Snap! 1,000. Sa pagkakataong ito, hindi naganap na makapagpigil ang may-ari ng tindahan. Direkta niyang winalis ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, niyakap ang lahat ng mga amethyst sa kanyang mga bisig, at pilit na ngumiti, "Layunin, ikaw, ano ang gusto mong kainin? Masarap na alak at masarap na pagkain." Oo, bumagsak ang mga salita ng tindera, at siya ay bumaba upang maghanda. Wala pang isang saglit, isa-isang dinala ng tindera ang mga pinggan. Alam ni Ivory na nagugutom si Peimo at pinakiusapan siyang kumain muna. Sumulyap si Peimo sa kanilang dalawa, at nang makita niyang tumanggo silang dalawa, gaano man ito karami, agad siyang nagsimulang lumamon. Sinulyapan ni Han Sanchen si Ivory, at pagkatapos humingi ng pahintulot sa kanya, habang kumakain si Peimo, naglakad si Han Sanchen papunta sa tindahan na nakaupo sa pintuan ng tindahan. Snap! 1,000 amethyst. Kinuha ito ng may-ari ng tindahan at nagmamadaling bumangon, "Guest officer, ano pa ang gusto mo?" "Wala lang, gusto kitang i-chat." "Chat?" Halatang nabigla ang may-ari ng tindahan. May swerte ba siya ngayong araw? Kahit kumita ka ng 3,000 sa isang pagkain, pwede ka pa rin kumita ng 1,000 sa chat lang sa isang araw. Ito ay isang normal na panaginip na hindi mo manggahas na magkaroon ng ganoong panaginip. Gayunpaman, totoo si Amethyst, at ang may-ari ng tindahan ay kailangang magmadaling sabihin, ano ang gusto mong pag-usapan. Bata pa lang siya, at sa huli siya rin ang pamilyang Pei. Gusto kong malaman kung bakit mo siya ginaganito. Parang hindi naman bagay na maging ganito ka, diba? Nang marinig na tinatanong ito ni Han Sanchen, naunawaan kaagad ng tindahan kung bakit lumabas si Han Sanchen upang kumain kasama si Peimo.
Lumalabas na wala siyang alam tungkol kay pay mo. As soon as the guest officer look at it, it's not from our pay family, so it's not surprising that I don't know about pay mo. To be honest, I've made so much money for you. I really advise you, you and that girl. It's better to stay as far away as possible from the Death Star, otherwise, sayang. Han Sanchen, hindi lang talaga, Sanchen, sabi ko lang, Sanchen, diretso lang. Bilang ikaw, Han Sanchen. Ikaw ba si Han Sanchen? Nang marinig ang pangalan, nagmamadaling tumayo ang tindahan. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, kung peke ito, papalitan ito. Hindi nakakagulat na ang iyong hitsura ng isang tagalabas ay nasa pangunahing lungsod ng aming pamilya Pei. Tila may naisip ang tindero, nagmamadaling bumangon, at sumigaw kay Pei mo na kumakain, Pei mo, lahat ng 4,000 amethyst ay ibinigay sa iyo, bumalik ka. Ito si Han Sanchen, ang bayani ng ating pamilya Pei, huwag kang gumawa ng gulo dito. Pagkatapos ng mga salita, lumakad talaga ang may-ari ng tindahan at inilagay ang 4,000 amethyst sa harap ni Pei mo. Anong klaseng bagay ito? Natigilan sandali si Pei mo, tumingin sa tindahan, at pagkatapos ay tumingin kay Ivory. Natigilan siya saglit, ngunit hindi siya kumikibo, iniisip kung itutuloy pa ba niya ang pagkain niya. Pei mo, alam ko, dapat galit ka sa lahat ng tao sa pamilya Pei, pero kung gusto mong maghiganti, hindi mo dapat gamitin ang ganitong paraan. Han Xiaoxia, hindi lang siya ang benefactor ng ating kasalukuyang pamilya Pei, kundi ang benefactor din ng ating mga inapo. Dahil kung wala ang mga salita ng kanyang matanda, kapag nawasak na ang pangunahing lungsod ng pamilya Pei, hindi lang ang pangunahing lungsod ang haharapin ng puwersa ng pamilya Pei. Ang kaguluhan, kundi ang buong pamilya ng Pei ay masisira mula ngayon. Kaya, pakiusap ko, basta't mabilis kang umuwi at maging tapat, pabayaan ang 4,000 amethyst, ito na ang tindahan, maaari mong kunin. Sinsero ang sinabi ng amo na lalong nagpagulo kay Han Sanchen. Kung sinasabing 4,000 amethyst ang ipinamimigay, maiintindihan pa rin na ang pera na ito ay hindi niya sariling sakit sa puso, kung gayon ang tindahang ito ay handang ipamigay, hindi na ito kasing simple ng mababaw. Boss, gusto talaga niyang hindi siya sundan ni Pei mo. Ano ang ibig sabihin nito? Kung tutusin ay munting bata pa si Pei mo, at medyo nalilito sa ugali ng tindahan, ngunit masunurin pa rin siyang huminto sa pagkain, tumayo at bumaba sa mesa at pupunta na sana sa bahay ni Pei. At hindi niya inalis ang amethyst sa mesa. Tumigil ka, tinawag ni Han Sanchen si Pei mo. Kung talagang kinuha ng batang ito ang amethyst at umalis, baka hindi siya titigilan ni Han Sanchen, pero hindi niya ginawa, na nagpapatunay na malinis at mabait talaga ang puso ng bata. Sa kasong ito, hindi talaga maintindihan ni Han Sanchen kung ano ang nangyayari. Hinailan niya si Pei mo pabalik ng ilang hakbang at pinaupo siya sa kanyang upuan. Pagkatapos, sinulyapan niya ang tindahan at bumantong hininga, mukhang dalawang pamilya na kami ng pamilya Pei. Ang apelyido ko ay Han, habang ang apelyido ng pamilya ni Pei ay Pei, Ivory, iba ang paraan. Si Ivory ay orihinal na nagtaka kung bakit biglang nasabi ni Han Sanchen ang ganoong bagay, ngunit pagkatapos na mabilis na napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin, binago niya ang kanyang bibig at malamig na ngumuso. Oo, kahit paano pa tayo tumulong sa iba, sa madaling salita, hindi tayo sapat. Ito ay isang tagalabas lamang. Nang marinig ang pag-uusap ni Han Sanchen at Ivory, puno ng hinaing ang may-ari ng tindahan. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihirap, tumingin ako sa kanilang dalawa, Master Han, ikaw, ano ang iyong pinagsasabi? Iniligtas mo ang aming pamilyang Pei, at lubos kaming nagpapasalamat na ituring ka bilang isang benefactor, bilang aming tagapagligtas ng buhay. Paano ito mangyayari? Paano ang mga tagalabas? Napangiti si Han Sanchen ng nakakainsulto, kahit na nagdala ka ng bata sa labas para kumain, ginawa mo kaming gulo, gusto kong itanong, ano ito hindi isang tagalabas? Master Han, ikaw, may hindi ka alam, itong Pei mo hey, in short, with your identity and contribution to our Pei family, you want to bring any children, even my children, it is absolutely it's alright. Dahil wala akong alam, kaya mo naman sabihin sa akin,
imbes na magtago ka ng ganito. Sabi ni Han Sanchen. Nang makita ang determinadong pag-uugali ni Han Sanchen, ang may-ari ng tindahan ay nawalan ng magawa sa ilang sandali, ngunit mahirap ibuka ang kanyang bibig. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay nagbabago, na malinaw na nakikita ni Han Sanchen. Just say what you want. Kung may humiling sa iyong sisihin mo, pwede mong sabihin na ako ang nag-utos sa'yo. Binigyan siya ni Han Sanchen ng huling tulong. Okay. Sa isang buntong hininga, sa mga salita ni Han Sanchen, ang may-ari ng tindahan ay ganap na nagpasya. Kung tutusin, kung hindi ko linawin, kung may idulot ka sa iyo, Master Han, kung gayon mayroon akong hindi mabilang na mga responsibilidad. Sa tingin ko, hindi ako dapat sisihin ng lahat. Tumanggo si Han Sanchen, at pagkatapos makipagpalitan ng tingin kay Ivory, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nagbuhos pa si Ivory ng isang tasa ng tsaa para sa tindera at hiniling na maupo at makipag-usap. May hawak na tasa ang tindero, at pagkatapos magpasalamat kay Ivory, itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Sa totoo lang, palaging may hindi nakasulat na tuntunin sa Pamilya Pay, at ang panuntunang ito, mula sa panloob na patio ng tunay na Pamilya Pay, hanggang sa mga ordinaryong tao sa pangunahing lungsod ng Pamilya Pay, ay mahigpit na sinusunod. Iyon ay upang panatilihin ang isang naaangkop na distansya sa pay mo hanggat maaari. Bakit? Hindi maipaliwanag na tanong ni Ivory, siya ay isang bata lamang, at siya ay napakamasunurin. Siya ay hindi agresibo at hindi nananakit ng sinuman. Bakit panatilihin ang isang tamang distansya mula sa kanya? Si Ivory din ang ina ng bata, kaya natural na naiintindihan niya kung ano ang higit na kailangan ng bata. Bagamat mas matanda si Paymo kaysa kay Han Nayan, pare-pareho lang ang kalikasan ng mga bata. Kailangan nila ng pang-adultong kumpanya, hindi pag-iisa. Ito ay maaaring magdulot ng malaking psikolohikal na pinsala sa isang bata. Ang problema ay kahit na hindi siya nananakit ng mga tao, ang kanyang buhay ay nakakasakit ng mga tao. Mapait na sabi ng tindera. Masakit ang buhay. Kakaibang tanong ni Han Sanchen. Nang ipanganak si Paymo, lahat ng nabubuhay na hayop sa pangunahing lungsod ng Pamilya Pay ay naglaho ng magdamag. Siniyasat ng opisyal ang 4 na pintuan ng lungsod, at ang 4 na pintuan ay sarado lahat, at walang kakaiba. Pagkatapos, hinanap ng mga opisyal ang lungsod at wala silang nakita. Sabi mo, kakaiba ba o hindi? Medyo kakaiba nga ang bagay na ito. Total hindi naman siya individual na pagkawala at hindi madaling ma-detect. Mayroong 10,000 kabahayan sa pangunahing lungsod, at mayroong kasing dami ng 10,000 buhay na hayop bawat pamilya. Kung ang mga pintuan ng lungsod sa 4 na panig ay sarado, kung gayon ang pagkawala ng mga buhay na nilalang sa sukat na ito ay talagang kakaiba. Originally, bagamat kakaiba ang bagay na ito, hindi namin masyadong inisip ang tungkol dito, lalo na't nauugnay ito sa isang bagong silang na bata. Ngunit pagkatapos noon, ang mga bagay ay nagsimulang magkamali. Panipi, taon-taon, sa sandaling ipinagdiriwang ni Paymo ang kanyang kaarawan, ang eksena sa lungsod ay muling lilito, halos kapareho ng noong siya ay ipinanganak. Noong siya ay 3 taong gulang, napagpasyahan pa rin namin na huwag mag-alala. Kaya, sa araw na iyon, ang Pamilya Pay, hindi alintana kung sila ay mga sundalo o karaniwang tao, ay binantayan ang kanilang mga tahanan at kanilang mga lungsod. Ang aming layunin ay napakasimple. Una, ang lubusang maunawaan ang bagay na ito, at ikalawa, upang linisin ang pagiging inosente ng bata. Sumimangot si Han Sanchen, ngunit sa huli, nangyari ba ang aksidente? Malakas na tumanggo ang tindero, oo. Hinaypan ni Paymo ang kanyang mga kandila sa kaarawan sa kanyang kaarawan, at nang mamatay ang mga kandila, ang buong lungsod ay dumilim. Ang mga buhay na hayop ay nawala na lamang sa harap ng mga mata ng lahat. Mamaya, noong hindi pa pumanaw ang matandang may-ari ng pamilya, gumawa siya ng hexagram para sa bata, at sa kanya lang nalaman na ang bata ay isang celestial star. Malas ang sino mang makipag-ugnayan sa kanya. Ang liwanag ay upang isuko ang kayamanan at magdusa ng mga sakuna, at ang mabigat ay ang sakit ng dugo. At kung mananatili kang malapit sa kanya ng mahabang panahon, hindi ka matatapos ng maayos, maaari ka lamang mamatay. Sumimangot si Ivory, napakahiwaga ba? Tumanggo rin si Han Sanchen.
Bagamat may mga mali at totoong pamamaraan ng numerolohiya, ito ang unang pagkakataon na si Han Sanchen ay nakakita ng ganitong pinalaking pamamaraan ng numerolohiya. Dahil medyo nakakaloko. Dahil din sa sinabi ng may-ari ng tindahan na ito ay panghuhula ng matandang Panginoon ng pamilyang Pei, kung hindi, napag-alitan siya kaagad ni Han Sanchen. Mabuting tao si Peigo, kaya hindi dapat masyadong masama ang pag-aaral ng kanyang ama, at natural na hindi masyadong masama ang taong makapag-aral ng mabuti sa kanyang mga anak. Sa makatuwid, ang hexagram ni Mr. Pei, bagamat sa tingin ni Han Sanchen na ito ay mapangahas, hindi niya ito lubos na itatanggi. Xuanho, sa katunayan, lahat ng nakakakilala kay Pei mo ay hindi mag-iisip na ito ay isang bagay na masama, ngunit isang normal na bagay. Masasabi lang natin na ang matandang master ay masyadong tumpak. Ngumiti ng pilit ang tindera. Master Han, noong si Pei Moda ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, sa loob ng 3 araw, ang kanyang ama ay namatay ng marahas. Tapos, noong ipinanganak siya, namatay din ang nanay niya. To be precise, kabaong ang batang ito. Di nagtagal pagkatapos na mailabas siya sa kabaong, nawasak ang bahay ng kanyang ama. Noong kalahating taong gulang ako, nasira din ang pamilya ng nanay ko. Nag-iisa siya, kaya't dinala siya ng pamilya Pei pabalik sa Pei Mansion para alagaan siya. Noong una, kinuha siya ng isang matandang alipin. Dahil dito, nitong mga nakaraang taon, halos lahat ng kumuha sa kanya ay hindi nakaligtas sa loob ng 2 taon. Sabi mo, masama pa ba? Nang marinig ito, nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory at hindi napigil ang huminga ng malalim. Ito ay hindi tinatawag na kasamaan, ito ay isang bomba lamang, kung sino ang may hawak nito ay mamamatay. Tila naiintindihan ni Han Sanchen kung bakit mula nang makita si Pei Mo, ang mga tao sa paligid niya ay tila labis na naiinis sa kanya. Kaya, pagkatapos na siya ay 12 taong gulang, maaari na niyang pangalagaan ang kanyang sarili, at mayroon kaming hindi nakasulat na panuntunang ito sa loob at labas ng pamilya ni Pei. Master Han, ikaw pa rin. Ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay inakbayan si Pei Mo, dahil nakakatakot ito, kaya gusto kong subukan ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!